Iyon po ang starting mga kaibigan at talagang hindi ko talaga akalain. Parang sabi ko, "Bakit hindi ako makatulog?" Tapos kanina, actually nag-schedule ako na mag-live ako dahil basa ko continue po yung sa hukom, sa judges. Pero naantok ako, parang naantok-antok. Sabi ko i-schedule ko na lang bukas. Actually, meron din akong schedule bukas pero sa gabi. Sabi ko, sa gabi ko na lang gagawin. Matulog na lang ako ngayon kasi may trabaho ako, sabi ko sa sarili ko po. So, nakatulog na po ako pero yung alarm ko hindi ko pala na-off. So, nag-alarm siya, hala mag-live pala ako. So, nakalimutan ko na reset ko pala na reschedule ko pala yung live ko. Kaya sabi ko, "Bakit gano'n hindi ako makatulog, mag-live na lang ako ng konti kasi parang ginigising ako." So ngayon nung nag-setting na po ako at nag-start na ako na mag-live na siyempre inano ko na yung petsa, sabi ko, nag-greetings na ako, today September 11 na 2023 pa nga yung nabanggit ko dahil napaisip po ako, hala September 11 pala kaya na mali po yung bigkas ko. Sabi ko 23, hala September 11 pala ngayon. Ta's hindi ko talaga naalala mga kaibigan, nakalimutan ko talaga. Tapos doon nung sabi ko September 11, ko hala, ito pala yung time na umuwi ako 2011, September 11 po yun. Ito po yung nakipag-meet po ako sa isang taong crush ko po nung high school ko daw na-meet ko po. Nung mga time na yun ay sobra po talaga akong aburido, mga stress, yung mga gano'n po. Hanggang sa na-commit ko yung kasalanan at dahil doon sa kasalanan na yun nabagabag po ako, hindi na po ako makatulog at yun na po pala yung time na tinawag na ako ng Panginoon, 2012. Imagine po, ang bilis po dahil September 11 po yun, 'di ba? September, October, November, nung pag-uwi ko dito, nung na-commit ko pa lang sa Pilipinas pa lang ay may something na po na nangyari sa akin. Tapos nang umuwi ako, lalo po akong kinakabahan, akala ko nagkaroon ako ng sakit na cancer, sabi ko, "Ang bilis naman ng karma sa buhay ko," sabi ko sa sarili ko, "Nagkabaan na ako." Hindi na ako makatulog, September, October, November, kasi 1 month po ako sa Pilipinas no'n, October bumalik na po ako dito sa Japan, then November, December, January, February, March, diyan po talaga yung something na nandoon na yung feeling depressed na may attack na talaga sa akin nung bad spirit na sa isip ko grabe na po yung mga inisip ko, pero continue po yung work ko. Kaya dun din po ako na-amaze na kung talagang yun nga, nabuang ako, dapat hindi na ako nag-work, 'di ba? Pero sa trabaho ko rin ang daming problema, parang halos lahat po mga kaaway ko. And thank God it's different sa ngayon po dahil ibang-iba na masasabi ko talaga, lagi ko po talagang masasabi lalo po sa work ko na, "Lord, thank you po talaga Lord, nandiyan ka po talaga." At nag-iba na po yung atmosphere ng trabaho ko. Si Lord po ang nag-change po talaga mga kaibigan. And then yun nga, ah, February after my birthday po, and then naalala ko yung pag-confess ko po sa kasalanan ko kasi September, October, November, December, January, February, birthday ko, and then after my birthday, s March, March 8 po yun, nag-confess po ako sa asawa ko na ako po ay nagkaroon ng kasalanan. Iyon po ang gusto ng Panginoon. It's not my plan, but the plan of God. Kaya kasi ang plano ko po mga kaibigan, sabi ko, sasabihin ko naman mag-confess po ako pero I have no strength. Talagang may takot, nando'n po yung takot ko, eh. Sabi ko good timing, mag-ano ako ng good timing, kailan ko sasabihin ko sa asawa ko. Kasi hindi na ako makatulog no'n, hindi na ako makakain. Pero nagwo-work pa rin ako, pero hapong-hapo na ako. Parang sigurong nangayayat din ako no'n, siyempre wala ng tulog 'no, hindi na makakain. Talagang mahina pero
nandoon nagwo-work pa rin kahit pagod na pagod. And then yun, yung plano ko ay sasabihin ko sa asawa ko, pero kailan yung timing, kailan yung good timing. Pero ang Panginoon ang nag-ano ng timing, mga kaibigan. Hindi natin maano yung plano natin talaga, kaya yan po isa sa mga amazing thing. Kagaya ngayon din, hindi ko alam na September 11 tapos pinaalala lang. So I know the Holy Spirit reminds me that this is the day na nag-commit ako ng sin. It's not because na para mag-guilty ako palagi, no. It's because to glorify Him na He saved me sa kasalanan na nagawa ko po. I'm not guilty anymore, kasi kung guilty pa ako dapat nahiya akong mag-share, mag-testimony about this kind of sin, 'no? But, I'm not, for the Lord, for the glory of the Lord, hindi ko po ikahiya kung ano po ang kasalanan ko. Kasi lahat naman po tayo nagkakasala, eh. Klase-klase, iba-iba lang yung kasalanan na na-commit natin. Kung hindi ka man naka-commit ng adultery, liar, o 'di ba? Isa 'yan sa pinakamaraming ma-commit ng tao, pagsisinungaling. So nagkasala ka pa rin. We cannot judge each other, mga kaibigan. But ako, hindi ko na dati nahiya po ako, pero hindi pala. Para po sa ikalwalhati ng Panginoon na siya po ang nagligtas sa'kin, at kaya nandito po ako nagshi-share sa mga salita niya. At I'm so happy talaga in my heart, kahit may mga pagsubok, hindi naman nawawala ang pagsubok, but still nakikita ko pa rin ang Panginoon na talagang nagpapasaya siya sa buhay ko po, mga kaibigan, na kahit may mga problema, pero nandiyan si Lord, masaya, kaya masaya pa rin. Kaya nandito pa rin ako, mga kaibigan, kahit na wala na yung mga dating mga kasamahan ko na mga group or, team, ano ba 'yan, yung mga nagko-comment na pumupunta sa live ko noon, wala na. So, nandito pa rin ako, 'yan ang nagbigay sa akin ng lakas ay ang Panginoon pa rin. Meron mang tao o wala, continue pa rin, kasi alam ko para sa Panginoon, at alam kong matutuwa siya. So, magpapaalam na po ako, and God bless po sa lahat na nag-views. Pasensya na po kung wala pong mukha ko, ha. Yan lang po kasi ang aking bahagi ngayon. Konting share lang po. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat, at sa mga makadaan po sa live na ito.